Hello! What's up mga katoto? Siya nga pala, samahan nyo akong mag-unbox at review sa performance ng Insta360 Pro. Nagamit at nasubukan ang galing neto sa Bahrain. Ito nga po pala ay birthday gift sa akin ng palalab kong asawa. So tara! So ayan, wag na natin patagalin pa. Tara, buksan na natin. Mga katoto, ayan po yung unit. Ang ganda, di ba? Uy, mali. Hindi pala yan yung power button. Ayan, pwede mo siyang i-flip. Pwedeng half o pwede mo rin full yan. Sa loob ng box, may makikita ka ulit isang box. Tapos dyan, huwag mo nang pilitin dahil wala ka na makukuha dyan. Pag binuksan mo yung malit na box, ayan yung mapapala mo. Yan naman ay flexible adhesive mount, pwede sa helmet or pwede sa sasakyan. Ito naman ay USB Type-C, pwede sa charging o pwede rin pag-transfer ng files. Pwede mo rin i-download yung Insta360 apps para mas mabilis export yung video na kinuha mo direct na mismo sa phone. At ito naman ay standard na mounting, pero quick release siya kasi magnetic. Ganyan yung itsura niya guys pag nakakabit. Sa akin naman nag-DIY ako. Galing yan doon sa selfie stick. Ginamit ko kasi wala pang nabibili yan dito sa Riyadh. Dahil bago nga yung Ace Pro. So kailangan sa online mo siya bibilin. Oh, diba? Saan ka pa? So balik tayo sa unit. Dito naman sa kabila, ito yung lagayan ng battery. Dito naman sa kabila ay yung charging port at saka yung lagayan ng memory card. Ngayon naman ilagay natin yung magnetic mount. Ayan, tanggalin natin yung sticker. Magnetic siya. Once narinig nyo na nag-click means safe na yon.
So ayan guys, ready na yan kahit anong gamitin mong stick, kung anong merong available sa inyo. Gaya nga ng sa akin, nag-DIY ako. Ayan, quick review lang tayo sa loob sa kung anong mayroong feature sa kanya. Kasi bago lang din sa akin to. Pag nakabisado ko na, saka ko na yun ipapaliwanag lahat-lahat. Pero mapapanood nyo yung performance niya doon sa mga previous na videos ko. Yung HDR maganda kaysa normal. Tapos yung normal video, mas medyo magalaw ng konti. Example doon sa normal video na ginamit ko, yung sa vlog ko ng Crocs, medyo magalaw doon sa labas. Kaya mas maganda yung pure video ang gamitin. Marami pa siyang feature na hindi ko pa nasubukan. Yung mga importante pa lang yung ginamit ko. Pwede mo rin pala siya gamitin as dashcam kasi meron siyang loop recording na nakalagay. At siya nga pala hanggang 8K yung ano niya, resolution. Kaso nga lang mabigat yung pag-transfer kaya 4K lang yung ginagamit ko. Halos puno na rin yung memory niya kaya hindi na lumalabas dito yung 8K. Siya nga pala pag nag-transfer, pag nag-export ka ng video, yung 1 minute video, umabot lang siya ng 40 seconds, ma-export mo na sa cellphone mo. So ayan mga katoto, kung may mga katanungan pwedeng comment nyo na lang sa baba. Sisikapin kong gumawa ng video na mas malinaw at pag dumating na rin yung mga accessories nito. Hanggang dito na lang mga katoto. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, pakiclick na lang yung like button tsaka pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Kita-kits sa susunod na video.